Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Humingi po ng paumanhin sa akin si John Michael at sinabi ko naman po sa kanya na hindi naman ako nagagalit sa iyo. Nagbigay lang din po tayo ng konting payo. Kasi sa sobrang ganda po kasi nung kanyang ipinopromote na sasakyan na electric vehicle, siguro doon po niya hinugot yung mga nasabi niya sa akin na ako daw po ay walang U. Pero mga kapatid, wala naman akong galit sa kanya at basahin nyo na lang po yung comment niya tungkol dito sa magandang BYD na sinasabi niya. Wala naman po akong tutol pagdating sa electric vehicle. Ako po ay pro-EV. At dito nga po sa sinasabi niya na napakagaling daw po nitong bagong modelo ng BYD. Hindi ko na po i-explain sa inyo, nandiyan naman po sa comment niya. Nagpalit nga lang po siya ng pangalan. Mga kapatid, totoo po yun na mababasa nyo sa internet na itong si BYD at si Tesla talagang nagkakarera sila kung sino yung pinakamagaling at kung sino yung may pinakamataas na sales at pinakamagaling na technology. So, pwedeng totoo yung sinasabi na naungusan na ni BYD, si Tesla. Nung nakilala natin si Tesla, ang tindi talaga ng mga ginagawa nitong mga electric vehicle. So ngayon, nagpakilala naman si BYD, noong araw naririnig ko na yan. Pero hindi ko ine-expect na ito palang si BYD ang magiging katunggali ni Tesla. So ibig sabihin, kung tinatalo niya na si Tesla, talagang maganda yung technology ngayon ni BYD. Yun yung dahilan kung bakit ako ay nasabihan ni John Michael ng ganon. Pero ang sabi ko nga sa kanya, wala naman akong sinasabing hindi maganda ang full battery electric vehicle. Mga kapatid, ito seryosong usapan. Sa loob ng isang araw, sumasagot po ako ng 10 hanggang 30 calls sa cellphone at pati sa mga text. Mas marami po yung sa text, yung iba hindi ko nasasagot. Paumanhin po, pasensya na po kayo. Sinasagot ko po yung mga tanong nila, paano ang gagawin ko dito sa sira ng sasakyan ko, ano po ba ang mga cost, bakit nagkaganito, sir, magkano po ba ang magagastos dito sa sira ng sasakyan ko. Kaso ang problema, nasa malayong lugar sila. So ang sabi ko sa kanila, ipacheck nyo muna sa mga mekaniko dyan at kung ano yung findings nila, sabihin nyo sa akin at bibigyan ko kayo ng figures ng amount kung magkano yung dapat nyong ibayad. Ako ang nakakausap nila dito araw-araw. Ako ang bagsakan ng lahat ng problema. Dahil kapag ka nasira ang sasakyan mo, unang-una gagastos ka. Kung araw-araw mong ginagamit yung sasakyan mo at hindi mo maiuwi kapag ka dinala mo sa amin, ay malaking problema talaga yon. Magko-commute ka ngayon. Mga kapatid, maraming mga sasakyan ang nasisira dahil doon sa edad na nila. Merong sasakyan na tumatakbo, 5 taon, 10 taon, 15 taon, may mga 20 years pa nga, may mga nagagawa po kami dito, lalong-lalo na pong itong mga Isuzu Crosswind. Bakit po ganun? Sa sobrang tibay ng kaha, ng kanyang makina, ng kanyang pangilalim, hanggang ngayon buhay na buhay pa. Pero marami din mga bagong sasakyan ngayon ang madalas ding masira. Kaya nga po mga kapatid, ito po, tingnan nyo, sa sakit ng tao, kapag po tayo ay nagkakasakit, karamihan ay yung mga may edad na. So dito po, sa sakit ng tao, mayroong mga magagandang hospital, mayroong mga magagaling na doktor, taon-taon, may mga lumalabas na magagaling na doktor, mga nurse, at kung ikaw po ay magkakasakit, maraming mga makabagong technology ngayon, malalaman kagad ang sakit mo, isi-CT scan ka, i-MRI ka, at hindi po ordinaryo yung mga gamot ngayon. Talagang matitindi yung teknolohiya. Paano naman itong mga sasakyan na bago ngayon? Na almost 2 ikot na buo ang bilis ng technology. 360 degrees biglang sumambulat sa atin itong mga electric vehicles na to. Nagsimula noon, hybrid lang, si Prius. Tapos ngayon, bigla na lang electric vehicle, biglang hydrogen, fuel cell electric vehicle, hybrid electric vehicle, plug-in hybrid electric vehicle at ito nga, yung sinasabi ni John Michael, itong sa BYD na battery electric vehicle. Ang technology niya napakatindi. Pero ang technology naman ng mga mekaniko dito sa Pilipinas, ni isa walang makapagtataas ng kamay na kaya niyang gawin yan. At kung kaya man niyang gawin yan, mga kapatid, hindi yan mapupunta sa mga ordinaryong talyer na katulad namin. Kasi kapag po ikaw ay nag-acquire ng isang electric vehicle, hindi yan ipagagawa sa mga ordinaryong shop. Lahat po yan ay kasa. Habang naluluma yan, kasa. Pang 5 taon, kasa. Dahil yung baterya mo at yung mga gamit, yung mga spare parts ng mga sasakyan na yan, wala kang mabibili sa labas. Kaya pag nagkakaproblema yung Tesla sa EU, sa United Kingdom, pag nagkakaproblema yung mga gawa nila Ford, lahat nila GM, doon sa mga lugar na yan, ang tagal dumating ng mga pyesa, pati yung baterya.
Kaya nga po, ito yung vlog ko po kagabi na sinabi ko po sa inyo. Kapag ka ikaw ay naka-electric vehicle, abatan mo na yung mga problemang ito na mga sasabihin ko pa po sa inyo. Dito po sa Pilipinas, kung meron man pong mga eskwelahan na nag-offer ng course para sa automotive mechanic, dyan sa TESDA, meron din po tayo. Mga vocational schools ay kulang na kulang din naman po ng technology pagdating dito sa electric vehicle. Wala akong alam na schools dito sa Pilipinas na nagtuturo na nitong electric vehicle. Kung paano to aayusin, kung paano gagawin, lahat-lahat kung ano ang meron dito sa electric vehicle. Pero alam nyo ba mga kapatid, ito pong batas, no, yung EBIDA law, yung RA 11697, yan po yung Electric Vehicle Industry Development Act. Kasama po dyan na dapat ang Pilipinas magkaroon ng mga training center or school para dito sa mga electric vehicle na ito. Pero hanggang ngayon ay wala. Kaya po ang nangyari, itong mga mekaniko na katulad namin, walang pwedeng magtaas ng kamay na kaya namin gawin yan. Dahil unang-una, wala pa po talagang mga electric vehicle or mga hybrid na kung ikaw ang may-ari niyan, hindi mo yan dadalhin sa mga shops na tulad namin. Dahil alam mo na wala kaming pyesa at wala kayong mabibiling pyesa. Kung ang masisira ay yung portion ng mga electric modules niyan, yung mga electronic modules niyan, pati yung pyesa ng motor, wala po tayo makukuha, lalong-lalo na yung battery. Lahat po yan ang magpo-provide ay ang kasa. Nagiging magaling ang isang mekaniko kapag ka marami na siyang experience. Lalong-lalo na kapag ka marami na siyang napasukang shops or kung yan ay nanggaling na sa mga magaganda at magagaling na kasa. Doon sila lalong nahahasa. Kaya kapag magaling na ang isang mekaniko, nagtatayo na siya ng sarili niyang shop. Kaya lang, marami pa rin pong mga mekaniko na kulang ang kanilang learnings pagdating dito sa mga modelong technology. Kaya po mga kapatid, itong mga sinasabi ko po sa inyo na ginagawa namin dito na pag may mekaniko, kung ibabase mo nga po ngayon dito sa technology na meron ang electric vehicle, lahat po yan, lahat ng klase ng electric vehicle na yan, hindi pa po kami aabot doon. Hindi namin kaya. Kaya nga itong si Tesla at si BYD na nag-uunahan sila dito sa technology nito, sobrang pinatitindi nila yung technology, hindi naman kayang abutin ngayon ng mga bansa na hindi naman nila itinuturo talaga kung paano ito gagawin. Dahil dito nga sa Pilipinas, yung ating Electric Vehicle Industry Development Act, wala nga tumayo para magsabing eto magtatayo ako ng school para sa electric vehicle. Wala. Kasi nga po, magulo pa yung business eh. Ang gusto lang nitong mga nagbebenta ng mga electric vehicle, no, EBIDA law. Ang nangyayari, ibenta law, puro ibenta law. Ganun po ang nangyayari. Benta lang ng benta, pero hindi nila itinuturo ano ba ang magiging epekto niyan kapag ka ito ay nabili na, nabenta na sa market at wala namang mga gagawa. So, lahat po yan ang mangyayari, kasa. Tapos, siyempre, insurance. Kasa, insurance, kasa, insurance. Kung ilang taon ang lifespan ng baterya mo, malamang iyan din ang taon na mag-i-insurance ka. Kaya nga po sa Canada, meron dyan hanggang 12 years ang insurance. Meron dyan nangyari yung Ioniq 5 na nasira, nagkaroon ng damage yung housing ng kanyang battery, hindi na po yan pinayagan na magamit pa. Ang sabi ng kasa, palitin na yan, delikado na yan, hindi mo na yan pwedeng gamitin, pwedeng sumabog yan. So sinabi nila sa insurance yon. Ngayon, ang halaga ng battery ay sing halaga ng bagong Ioniq 5. So ang nangyari, hindi na pumayag si insurance na bumili pa ng battery, tinake over niya yun, ni-write off niya yon at binayaran na lang itong may-ari ng sasakyan. Sa sobrang ganda ng electric vehicle, kaya nga mahal eh, kasi sobrang ganda. Pagdating sa environment, pagdating sa pag-aalaga ng kalikasan, the best po talaga ang electric vehicle. So walang makakapantay sa kanya kahit nga itong mga hybrid. Kasi nga sabi nga ni John Michael, meron pa yung internal combustion engine na pwede pa ring sumunog ng gasolina at magbubuga ng carbon dioxide. Pero tandaan po natin, lahat naman po ito ay mayroong carbon footprints. So habang ginagawa mo sa electric vehicle, habang ginagawa mo lahat ng parts niyan, habang ginagawa mo, minimina mo ang baterya niyan, yung mga ginagamit na mga metals sa paggawa ng baterya niyan, mayroon pa ring pollution niyan. Pero hindi ko kinokontra ang electric vehicle. Mamaya po malalaman nyo po kung bakit ako po ay pro-EV. Kaya mga kapatid, aminin natin, yung ibang mga shops talagang hindi naman maka-adapt dito sa mga modern technology. Meron po talagang mga mekaniko na hindi po sila computer and electronics literate. So magbukas lang ng computer, hindi pa po nila alam. Paano mo may i-scan yung mga sira ng mga modernong sasakyan ngayon? Itong mga internal combustion engine. Huwag muna yung mga EV.
dito muna sa mga Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6. Kapag ka hindi ka marunong sa computer, hindi ka marunong sa electronics, mahihirapan ka po talaga dito. Ngayon, kailan magkakaroon ng mga new breed ng mga mekaniko? Wag na kami. Yung mga bago, yung papalit sa amin, kailan magkakaroon yan? E di, hanggat walang nagtuturo, hanggat walang mga magagaling din ng mga galing sa ibang bansa, itong mga naggagawa ng mga electric vehicle na yan, dapat turuan nila itong mga mekaniko dito sa Pilipinas. Magtayo sila ng mga learning center dito. Negosyohin na nila yan para maraming mag-aral. Sa mga vlogs ko po, sinasabi po natin yan na kayong mga bata, kung gusto nyo na magkaroon ng magandang trabaho sa mga susunod na taon, mag-aral kayo ng pagmemekaniko, mag-IT kayo, mag-engineer kayo. Pag-aralan nyo lahat itong mga nangyayari ngayon sa electric vehicle, dito sa green mobility na to. Dahil diyan papunta ang mundo. Dahil kung hindi mangyayari, ang mundo talagang masisira dahil sa pollution. So dapat ganyan po ang ginagawa rin ng gobyerno, makapag-train tayo. Kaya lang, wala pa po tayong nakikitang ganyan. Noong mga nakaraang araw, meron akong vlog tungkol dito sa nireport ng JD Power na ito daw pong mga model na 2010 hanggang 2021 na mga sasakyan dyan sa US ay marami po silang naging problema. Dahil nga daw po sa taas ng technology, ito ay nawalan ng panahon para i-test. No? Nagkaroon sila ng problema sa mga quality issues ng mga sasakyan na to. So halos lahat, at Toyota Lexus lang at yung isang brand pa ng sasakyan na high-end ang nakapasa doon, pero 10% lang ang ipinasa niya. So halos lahat yon bumagsak. Ngayon mga kapatid, itong technology ni Tesla at technology ni BYD, kahit sobrang ganda ng technology na yan, na sinasabi nga ni John Michael, na parang spaceship daw yata yan, no? Parang ganun. Hindi ko masyadong naano yung binasa ko sa kanya. Ganun daw po kaganda yung technology ni BYD. Pagdating dito sa electric vehicle, sana daw maranasan natin. Okay naman yung gusto niya eh. Pero syempre, napakamahal po niyan. Kung mararanasan lang yan at ipapatest drive lang sa atin, okay yun. Para at least madrive natin siya. Pero kung bibilin mo yan, palagay ko, kung ako hindi ko po talaga kaya yung presyo niyan. So, dahil sa taas ng technology nito, at hindi naman talaga matete. Sabi nga ni JD Power, yung mga nagkaroon ng problema na yon, kulang yun sa testing. Kaya po nagkaganoon ang kanilang mga sasakyan. Nagkaroon po sila ng mga quality issues. Ngayon pa nga lang mga kapatid, itong Tesla, tignan nyo sa internet, ang dami na rin po nilang recalls. At itong si BYD, meron nga silang recall tungkol dyan sa baterya. Kaya kung bibili ka ngayon ng electric vehicle, dapat ang piliin mo ay yung masasakop din sana nitong katulad nung JD Power. Dito sa Pilipinas, wala pong ganun. Magkakaroon ng problema ang sasakyan mo, irereklamo mo, i-check yan ng mga mekaniko, ng mga shops, o saan mo ipapacheck up si BYD, saka si Tesla? Saan mo ipapacheck up ngayon itong mga sasakyan na yan na sa tingin mo pala ay may problema? Wala ngang marunong pagdating sa electric vehicle. May problema, may napapansin ka na. Sino ngayon ang magsasabi na yung electric vehicle mo ay may problema? Yung kasang gumawa? Or yung kabilang kasa? Yung si Toyota, siyempre hindi papayag. Kasi para malaman mo na lemon ang iyong sasakyan, itetest yan, i-check yan, gagawin yan, kung paulit-ulit yung problema, 4 na beses yata yon, at hindi talaga magawa, ayan, papunta ka na doon. Pwede mo na siya talagang kasuhan ng lemon. Pero sino nga pagdating dito sa electric vehicle? Paano ang gagawin mo dito? Ngayon, merong isang manufacturer diyan sa kalapit nating bansa, ni-recall niya yung baterya niya. So, maraming na-recall. Tapos, itong kasa, tinawagan niya yung may-ari ng sasakyan na hindi naman kasama sa recall, pero pilit niyang pinapapalitan ng baterya. Nung pinilit nilang pagtapatin kung bakit pinapapalitan mo ang baterya nito, umamin na po yung kasa na yung bateryang ginamit dun sa sasakyan niya kasama din sa recall. Hindi lang nakasama yung model. Kasi syempre pare-parehas naman ng baterya yan eh. Kung ganito ang mangyayari, magsa-silent recall ang mga manufacturer na to, magkakaproblema talaga tayo. Kasi wala talagang pwedeng mag-review, pwedeng mag-check ng kanilang mga sasakyan. Tulad si Autorans, hindi kita pwedeng i-check. O sino ngayon dito sa Pilipinas ang mag-check ng electric vehicle mo kung wala nga sa atin yung technology na yan? Itong mga electric vehicle, kung talagang walang kaakibat na problema yan, at mga bagay na nagpapabagal kaya sila hindi makabenta ng marami dito sa Pilipinas, sana okay na.
ang daming mga problema na mararanasan mo kapag ka ikaw ay bumili ng electric vehicle. Ngayon, kung mayaman ka, karamihan naman ng mga problema na to baliwala na sa'yo. Yung mahal ng maintenance, mahal ng insurance, mahal ng mga spare parts, mahal ng mga batteries. Ngayon, kung nasira, nabangga, mag-i-standby yan diyan sa kasa, hihintayin mo, matagal dumating yung spare parts, okay lang, mayaman ka. Maaaring marami kang sasakyan. So, yung mga problema na yan, kung mayaman ka, baliwala sa'yo yan. Pero kung katulad ko lang na ang aking income ay para lang makapagpaaral ako ng 3 hanggang 4 na anak, pag ako ay bumili ng electric vehicle, hindi ko nakakayanin yung maintenance niyan. Sa insurance pa lang napakataas na. At yung insurance niyan, mahabang panahon. Hindi pwedeng ang insurance mo 5 taon lang. Katulad ng mga existing ngayon na mga nabibili nating mga brand new na mga internal combustion engine. 5 taon lang, okay na. Pwede mo nang alisin yung comprehensive insurance dahil hindi mo na hinuhulugan. Kung yan ay hulugan. Pero kung ang sasakyan mo, kahit 10 taon na yan, kung maganda pa talaga, binabayaran mo pa rin yan ng comprehensive insurance. Depende yan dun sa may-ari. Itong sasakyan, itong electric vehicle, hanggat nasa sayo yan, gumagana yan, hindi pwedeng hindi ka mag-comprehensive insurance dahil yung baterya mo, kapag yan ay biglang nasira or bigla kang nagka-problema, ikaw ang bibili niyan. Kahit na 10 taon na yung EV mo, pag bumili ka ng bagong baterya niyan, ganun pa rin ang presyo. Kung magkano ang bentahan ng baterya. Kaya hindi mo dapat pawalan ang comprehensive insurance mo dahil iyan ang sasagot ng problema mo kapag ka nagkaroon ka ng problema sa baterya. Dito po sa Pilipinas, kulang na kulang po talaga ang education, hindi lamang doon sa mga mekaniko, pati doon sa mga bibili. Kailangan kasi maintindihan talaga ng tao, ano ba ang meron dito sa electric vehicle na to? Magkano ba to? Paano ba to i-maintain? Magkano ba ang gastos dito? Kailangan po kasi yan. Ayaw naman nilang ituro. Ngayon, unti-unti nakikita ko ang mga problema. Kaya nga po, inilista ko dito, charging station, range anxiety. Kapag ka maliit ang baterya mo, ang kaya niya lang takbuhin, mga 150 kilometers, pumunta ka ng Pampanga, paano pabalik mo? Wala mga charging station. Diba? Lalo na yung mga maliliit na mga electric vehicle na yan, matagal mag-charge yan. Okay, kung may dala ka naman na additional na charger, walang problema yon. Kung meron kang power bank o parang ganun, no? Meron kasing mga ganyan na nabibili na. So, kung bibili ka talaga ng electric vehicle, dapat kasama yon. Kasi yun nga yung problema, yung mga charging station. So, tires, napakamahal po ng gulong ng electric vehicle. Hindi pwedeng basta-basta gagamitin mo yung mga gulong na mga ordinaryong gulong na yan. Lalong-lalo na itong mga matataas na brand, no? Meron talaga silang special na gulong. Dapat yung gulong na gamit mo doon ay yung para doon sa sasakyan na yon. Gulong, mahal po yan. 30% more ang presyo niya compare doon sa mga ordinaryong gulong. Softwares, lahat po yan, electronic, computerized, nasa clouds, lahat, nasa wifi, lahat nandun na siya. So, mag-upgrade ka ng softwares mo nung nagbenta sa'yo, nung manufacturer mo kasi kilala nila kung nasaan ka. Iyan po yung mga electric vehicles. Kasama po yan. Okay, spare parts, replacement parts, lahat yan. Kung nasiraan ka, nabangga yung side, nabangga yung pinto, nabasagan salamin, napakamahal po ng pyesa niyan. Kaya nga hindi pwedeng wala kang insurance at napakatagal ng dating. Kasi nanggagaling pa yan doon sa bansa or yung gumawa ng electric vehicle mo. Electric bills, so syempre, meron ka nang binabayaran sa electric bills. Overall maintenance, ayan. Pag overall maintenance, itong mga electric vehicle na yan, meron din siyang brake fluid, meron din siyang mga suspension parts, lahat yan. Pati yung mga brake pads. Kung ano yung meron doon sa mga standard na internal combustion engine ng mga sasakyan, meron din dyan sa electric vehicle. Mas naging matindi pa nga ang maintenance ng mga electric vehicle na to. Yung air conditioning system niyan, nagpapalamig din doon sa baterya. Kung magkakaroon ng problema, ang cooling system ng electric vehicle, naku, napakalaking problema. Pwedeng masira talaga yung system mo dahil kailangan ng baterya na magpapalamig sa kanya dahil umiinit yan. So, meron din siyang radiator, kailangan yon. Dahil meron din siyang aircon, meron din siyang condenser. Lahat po meron doon. Lahat yon i-maintain mo. At lahat yon kasa. Hindi mo pwedeng dalhin sa labas yan. Siguro, kung talang ile-let go mo na, yung warranty, ile-let go mo na, yung insurance at meron ka talagang mabibili ng mga piyesang sa tingin mo kayang gawin ng ibang shops, gagawin mo yon. Pero hindi ako naniniwala na gagawin mo yon. Ang mahal-mahal ng bili mo, ganun lang sa isang pagkakataon,
Yung ilaw na magbo-void ng warranty mo, binili mo sa labas, pinalitan mo yung ilaw, nagkaroon ng problema yung electronics mo dahil yan ay naka-controlled area network na lahat yan. Hindi ka basta-basta pwede magpalit ng mga bulb yan. Magche-check engine ka, magkakaroon ka ng problema. Paano ko i-void ngayon ang warranty mo doon? Overall, electricals, hindi mo yan pwedeng ipagalaw sa iba. Kaya nga po mga kapatid, kapag ka ikaw ay mayroong electric vehicles, asahan mo na yung buong duration nung sasakyan na yan, kasa ka lang. Mawawala lang yan sa kasa kung ibebenta mo na yan sa iba. Sino naman ngayon ang bibili ng isang electric vehicle na 10 years old na? Alam niyang luma na ang baterya. Alam niyang marami nang magdi-deteriorate yan. Ito mga kapatid, yung dati mong kotse, yung dati mong SUV na hindi electric vehicle, ginagamit mo araw-araw, ipinampapasok mo araw-araw. Kung yan man ay magkakaproblema, kung dating bago yan, after 3 years nagkaproblema, after 5 years nagkaproblema, gamitin mo rin na ganyan itong bago mong electric vehicle. Tignan mo kung hanggang saan siya para at least kahit paano ma-maximize mo siya. Dahil itong mga electric vehicle na yan, kapag hindi mo rin ginamit ng ginamit yan, marami ring magiging problema yan. Unang-una, electronics at computer yan. So, dapat gagamitin mo yan araw-araw. At kapag yan ay nagka-problema na, ilista mo na ngayon yung mga magiging gastos mo dyan. Kaya po, yung mga vlogs ko nung mga naunang panahon, talagang ang ipinakita ko doon, yung kagandahan ng electric vehicle. Hindi siya nagbubuga ng lason. Makakatipid ka. Pero sa mga nangyari, nitong mga nakaraang panahon na nagmahal ng nagmahal ang mga pyesa ng electric vehicle, nagmahal ang baterya, at ang matindi pa dyan, yung technology na kung sino ang mga gagawa niyan, hindi ka pala makakaalpas, hindi ka pala makakaligtas. Saka lang talaga magpapagawa. At lahat ng mga bagay na yan ay iso-shoulder mo yan, papasanin mo yan. Kaya po, ang magiging winner talaga dito, mga kapatid, itong mga kasa na to. Dahil the more na marami silang mga electric vehicles or mga hybrid, mga plug-in hybrid na may bebenta, lahat po yan ay babalik sa kanila para i-maintain nila. Hindi katulad dito sa mga internal combustion engine, kahit magbenta sila ngayon, nung mga sasakyan na yan, after 3 years, aalis na sa kanila yan eh. Kasi kaya naman gawin yan sa mga shops. Kaya po namin yan. Pero itong electric vehicle, talagang kita sila dyan. Dahil yung nakabili mismo niyan, hindi yan ipapagawa sa mga shops na tulad namin dito. Lahat po yan ay sa kasa lang. Maraming mga magagaling na mekaniko. Pero pagdating dito sa electric vehicle, siguro mag-aral pa tayo. Lalong-lalo na yung mga batang mekaniko. Aralin nyo na to ng todo. Mag-aral kayo ng electronics, mag-aral kayo ng computer. At pagdating nitong mga technology ng electric vehicle, self-study nyo na lang. Siguro, nandyan naman din yan sa YouTube. Pero kung makakarating yan sa Australia, makakarating yan sa Saudi, makakarating yan sa mga bansa na maraming mga electric vehicles, sigurado doon ma-advance ang kanilang kaalaman dito. Tataas ang kanilang kaalaman pagdating sa electric vehicles. Meron nga po akong bilas na meron silang agency. Nagpapadala sila ng mga mekaniko, mga welder dyan sa Australia. Yung dati kong mekaniko na gumagawa lahat ng mga sasakyan ko, pati yung mga sasakyan ng mga kapatid ko, si Elmer Isidro, ayan, ipinakilala ko dito sa bilas ko at nakarating na nga po siya dyan sa Australia. After 1 year, kinuha naman yung buong pamilya, yung asawa niyang si Janice Isidro at lahat ng mga anak niya, pati yung anak niyang lalaki nagtatrabaho na, mekaniko na rin doon sa isang insurance company doon. Kumusta kayo dyan, Elmer Isidro? Mag-iingat kayo lagi dyan, ha? Mga kapatid, pagdating sa gandang naidudulot ng electric vehicle sa kalikasan, pagdating dun sa emission, talagang walang tatalo sa kanya. Pero dahil sa napakamahal niya, pati ang mga spare parts niya, pati yung technology na hanggang ngayon ay hindi pa kayang abutin naming mga mekaniko, yung napagtanto ko ngayon na kung ako ay bibili ng electric vehicle, ay yung mga maliliit lang na mga electric vehicle, tulad nitong sa Moretti. Pero kung sakali man na bibili ako ng electric vehicle, yung ganyang kaliit lang, kaya ko pang bilhin ng presyo niyan. Naaalala ko ngayon ang sinabi ng aking pinsan. Yung aking pinsan, sila ang may-ari ng Delta Motor Sales Corporation, si Kuya Narciso de la Merced. Ang sabi po niya, nung kami nag-usap, sabi niya sa akin, Randy, it will not happen na mapalitan ng mga electric vehicle itong mga internal combustion engine. Hindi mangyayari yan dito sa Pilipinas. Noong una parang ayaw ko maniwala. Pero ngayon sa nakikita ko, siguro hanggat buhay ako, hindi talaga mangyayari. 56 years old na po ang inyong lingkod. Kung mabubuhay pa ako ng another 10 years or 15 years, thank you. Pero hindi pa po mangyayari yon.
hindi mo maaalis itong mga internal combustion engine na to dito sa Pilipinas hanggat mayroon pa rin gumagawa ng mga pyesa niyan. Kasi hindi kakayanin ng Pilipino na bumili nitong mga mamahaling electric vehicle dahil sa laki ng insurance, sa laki ng maintenance, wala ka ring matitipid. Pero makakatulong ka sa kalikasan, pero wala kang matitipid. Kahit sabihin mo pang baterya lang ang ginagamit mo at hindi ka na gumagamit ng gasolina o kaya ng diesel. Mga kapatid, ako po ay pro-EV, pero sa nakita ko itong mga problema na to, hindi ko sinasabing huwag kayong bumili ng electric vehicle. Kung kaya nyo at kung dumating yung panahon na talagang nandito na, mura na itong mga sasakyan na to, bakit hindi ako bibili? Okay naman talaga yan. Pero sa ngayon, sa nakikita natin, parang bumalabs na itong mga katulad natin na nag-oopisina, na hindi naman ganun kalaki ang sweldo, bibili nitong mga mamahaling electric vehicle, paano na yung pambili mo ng mga gadgets mo kung lahat ng kinikita mo mapupunta lang dito? Sa insurance pa lang talo ka na. Huwag ka lang sanang mababangga, huwag ka lang sanang magkakaproblema doon sa sasakyan mo. Dahil kung may masisirang pyesa dyan, wala kang mabibili sa mga auto supply dito. Lahat yan galing doon sa bansa kung saan ginawa yung sasakyan mo. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik po sa aking channel, Autorans. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid.